So, eto pa. Sunod, mga kababayan. Dito tayo sa ating pangalawang topic. No? Dito tayo kay Baste Duterte. Nako, bukod kay Sara, mga kababayan. Dito tayo kay Baste. Nako, ano yan kay Baste, Ken? Ganito yan. Mga kababayan, hindi na po ligid sa ating kaalaman na ang mga Duterte may mga confidential funds yan. Mula kay Sara, kay Digong, kay Baste, hindi ko lang sure kay Pulong, no? Pero alam ko lahat sila may confidential funds yan. Kung naalala ninyo mga kababayan, gaano ba kalaki ang confidential funds ni Baste Duterte? According po sa balita mga kababayan, ang confidential fund ni Baste sa loob ng kanyang termino sa 6 na taon ay mas malaki sa confidential fund ng 7 pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas. Ano po ba or syudad? Mga kababayan, ano po ba yung mga pinakamayayaman na syudad sa Pilipinas? Manila, Makati, Taguig, Pasig, ano pa? Mga kababayan, dagdagan nyo pa. Makati, Manila, Taguig, Pasig, no? Basta, yung mga mayayaman na syudad sa Pilipinas, yung confidential fund ni Baste ay mas malaki pa dun. Kung sa Manila, sa Pasig, sa Taguig, sa Makati, ang kanilang confidential fund, 200 million lang, 100 million. Kay Baste po, may Quezon City pa. Kay Baste po, mga kababayan, tag 400 to 500 million a year ang kanyang confidential funds. Ito po mga kababayan. Ipapakita ko sa inyo Ito po. Confidential. Ayan, mga kababayan. Confidential fund ni Baste Duterte. Ayan. Ito mga kababayan, ang malaman ninyo. At isang request for investigation. Kung ating aalalahanin, nagkaroon ng privilege speech number 379 si Congressman Rolando Valeriano noong September 3, 2024 tungkol sa paggamit ng public funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang... Ay hindi to mga kababayan, kay Sara po yan. No? Kay Sara 2022 to 2025, 400, 500, 500, 500. Ayan po ang confidential fund niya. For how many years? Yung kay Baste, wala pa ba isang taon mula nang ma-impeach? ito po mga kababayan. Confidential fund. Pinaiimbestigahan ng isang Duterte, putang ina mo, mamang, bobo, ulol, gago, magnanakaw ka. Sara Duterte magnanakaw. Sara Duterte magnanakaw. Sara Duterte magnanakaw, putang ina mo. So ito po mga kababayan, confidential fund o Baste Duterte for being mayor in Davao City. Ito na mga kababayan. Ito po, combined Davao City 2023 confidential fund higher than those 7 wealthiest city in the Philippines. So ito po mga kababayan mula sa Rappler, no? Pasensya na po kayo, baliktad po siya. So babasahin ko. Davao City 2023 confidential expenses higher than those 7 wealthiest city combined, no? So mas mataas po ang confidential fund ni Baste, no? Kaysa sa 7 pinakamayayamang syudad, no? Or lungsod or syudad sa entire Philippines. So ito po nakalagay dito mga kababayan. Ang Quezon City, ayan po, Quezon City, wait lang. Ayan. Quezon City, Makati, Manila, Pasig, Taguig, Parañaque, at Mandaue. Ayan. Ito po yung mga pinakamayayaman, mga kababayan. Sa Quezon City, 100 million ang confidential fund. Makati, 240 million. Manila, 120 million. Pasig, 0. Taguig, 0. Parañaque, 49.5 million. Mandaue, 20 million. So ito po nakalagay mga kababayan. Davao City Confidential Fund spending in 2023 was higher than the confidential expenses of the 7 wealthiest city in combined. Under Mayor Sebastian Duterte, the Duterte Home Corps spent 530 million in 2023. Based on Davao City Government Financial Statement submitted to the Commission on Audit or COA, the 2023 expenses is 70 million, 15.22% higher compare 2022, 460 million.
So, noong 2022 mga kababayan, ang confidential fund ni Baste ay 460 milyon. Pero noong 2023 na, nagiging 530 milyon na siya. So, mas mataas po ito, mga kababayan, sa 7 ka mga mayayamang lugar sa buong Pilipinas. Ito po, mga kababayan, the 4th straight year, Quezon City was the Philippines' wealthiest city in terms of asset. Based on COA Annual Financial Report and Local Government Units, 2023 it had 448.51 billion in total asset, followed by Makati, 243.44 billion. The country's capital, Manila, was the third spot, 85.92 billion. Mandawi, Davao City, 9th, and the Cebu is 10, where the only city outside Metro Manila mid with top 10 list of richest Philippine cities, municipalities, province in 2023. So ngayon mga kababayan, ang confidential fund ni Baste, no? Nung siya ay mayor, mas mataas sa 7 ka mga mayayaman na city sa buong Pilipinas. So ngayon mga kababayan, according dito sa balita, kung ganyan kalalaki ang confidential fund ni Baste, bakit hindi niya nalaman na yung mag-ama na namaril sa Bondi Beach, no, sa Australia ay isang terorista? Bakit hinahayaan ni Baste na ang Davao makapasok ang isang terorista? So saan napunta ngayon ang kanyang confidential fund? Mga kababayan, saan napunta ngayon ang confidential fund ni Baste na napakalaki? Bakit hindi niya alam itong issue sa dalawang mag-amang terorista na nakapasok sa Davao at namaril sa Bondi Beach sa Australia? Ayan na nga mga kababayan. Ito po. Mula po yan kay Juan Luna Vlog post. Ito na. Terrorist behind the Bondi Beach attack reportedly stayed for weeks in Davao City. Baste didn't even notice. Where did the confidential or intelligence fund go? Xiaomi, Ocho, or Mirigris Piatos? Where did the 475 million intelligence fund ni Baste as a mayor? Kung bakit hindi niya alam na ang terorista na nag-atake or umatake doon sa Bondi Beach sa Australia ay namalagi ito ng almost November 1 to November 28 sa Davao City. Bakit hindi ito nalaman ni Baste Duterte na meron naman siyang pondo sa intelligence fund at bakit nakapasok ang dalawang terorista na umatake doon sa mass shooting na nangyari sa Bondi Beach sa Australia at naglagi pa ito ng mula November 1 hanggang November 28, 2025. Diba? So ngayon mga kababayan, saan napunta ang confidential funds? Diba? Saan po napunta ang confidential fund ni Baste? Ayun, mga DDS, baka pwede naman nyo pong tanungin kung saan po ginamit. Kasi yung kay Sara, sinagot niya, ginamit daw yun sa pag-imbestiga, no? Sa mga overpriced laptop ni Saldico. Ang tanong, kailan po ba magkaso si Sara kay Saldico? Kasi ginamit daw niya ang kanyang confidential fund para imbestigahan ang overpriced laptop ni Saldico sa DepEd noong administrasyon ng tatay niya. Di ba panahon ni Digong yon? Yung may mga overpriced laptop, si Saldico daw ang nasa likod nun. At si Briones. Kasi si Briones at the time ang Secretary of DepEd. Si Briones, di ba? Yung mga time na yun, yung panahon ni Digong, ang Secretary po ng DepEd, or DepEd Secretary, si Briones. Noong administrasyon pa ni Digong. So ngayon mga kababayan, maitanong ko lang, saan po ginamit ni Baste ang kanyang intelligence fund na daan-daang milyon at mas mataas pa ito sa 7 ka pinakamayayaman or wealthiest city in entire Philippines? Kung bakit hindi niya nalaman na mayroong nakapasok na mag-amang terorista at umatake doon sa Bondi Beach sa Australia?
Yan ang tanong ngayon mga kababayan. Bakit hindi nalaman ni Baste na meron na palang teroristang naglagi ng almost 3 weeks sa Davao City? Yung matanda, yes, si Briones. Ang DepEd Secretary at that time, panahon ni Digong. So ngayon mga kababayan, saan ni Baste ginamit ang kanyang intelligence fund? Meron na naman bang panibagong Mary Crispiatos? Meron na naman bang Cocoy Villamil, Realme 8? Baka nandyan na naman si Marian Rivera at si Chel Jokno yan. Nakapangalan na naman. Nako mga kababayan, yan ang mga katanungan ngayon. Saan dinala? Saan ginamit? At bakit hindi nalaman ni Baste na may 2 terorista na nakapasok sa Davao City kung gumastos naman siya at kumuha naman siya ng 460 million confidential intelligence fund a year since he was a mayor ng Davao City. So, imposible ngayon, wala siyang confidential. Eh baka nga, pati yung pamangkin niya may confidential din kasi acting vice mayor. Diba? Naku po, mga kababayan. Yan ang tanong ngayon ng mga netizen. Dito sa post ni Juan Luna Vlog, kung saan napunta ang confidential or intelligence fund ni Baste na nakapasok pala ang 2 terorista na umatake sa Bondi Beach, Australia at naglagi ito sa Davao City ng almost 3 weeks. So, they went through Manila first. Why didn't you notice Juan? Ayan. They stayed in Davao to at least experience peace before jail. They weren't terrorists before Bondi. Ayan. I'm from Davao but I haven't encountered them anywhere in the city. Therefore, this remains a nice story making. Bago nyo punahin LGU, punahin nyo muna national government. Ayan na naman. Ayan na naman. Kapag napuna ang Davao, national government agad ang tanungin. So, anong kwenta ng mga taga-LGU? Bakit isisi agad? Bakit isisi nyo sa national government? Diba? Eh, kaya nga yung mga LGU dyan sinasahuran eh. Si PBBM naman ang may kasalanan nito kasi bakit pinapasok ni PBBM? Putang ina, anong kinalaman ni PBBM dyan sa airport? Kaya nga may mga tinalaga dyan eh. Kaya nga naglagay ng LGU eh, local government unit eh. Sinasahuran sila eh, para trabahuin nila yan eh. Kasi ito mga DDS, kung nakapasok dito ang 2 terorista, hindi nyo po pwedeng isisi sa presidente yan. Kasi bakit? Bago ang presidente isisi dyan, isisihin nyo muna ang otoridad. Nandyan ang sundalo, pulis, Navy, Marines, at PCG. Bakit kay PBBM nyo i-direct? Bago marating sa presidente yan, dadaan yan sa mga mabababa. Kasi sila ang itinalaga dyan. Bakit hindi ito nalaman ng immigration, aber? Bakit hindi ito nalaman ng customs, aber? Bakit hindi ito nalaman ng airport kung saan siya lumapag? Bakit kay PBBM nyo isisi? Kaya nga may confidential fund si Baste eh. Kasi doon naglagi sa kanya. Diba? Kung kay PBBM pala isisi dito, so ibig sabihin, hindi kayo nagpa-function dyan sa Davao. So, ang dapat gawin sa inyo, pagtatanggalin kayo. Diba? Ito yung mga comment. Bago daw isisi sa LGU ng Davao, punahin muna ang national government. Dahil bago yan nakarating sa Davao, una yung lumapag sa Manila. Ito na nga. Bago daw dumating sa Davao, unang lumapag sa Maynila. Ang tanong, bakit ang national government agad ang tanungin ninyo? So, anong saysay ng taga-immigration? Anong saysay ng taga-customs? At take note, kung lumapag man yan sa Maynila, malamang dito ka sa Maynila naiyak ka dadaan. Pero ang nakalagay kasi, Davao. From Australia, Manila, Davao. So kung hindi ito nakita sa Maynila, bakit hindi nalaman sa Davao? Akala ko ba ang Davao alert? Diba? Akala ko, Diyos ko, bakit isisi ninyo sa NAIA at sa immigration kung meron naman kayong 460 confidential fund a year? 460 million. Diba? Sige nga, bakit ninyo isisisi at bakit hindi ito nasilip ng customs?
Alin ba mas malaking confidential fund? Yung taga Customs at Immigration or yung kay Baste na 475 million a year? So kung nahuli ito ng Customs, thank you na lang pagdating kay Baste. Thank you, nahuli ng Customs at Immigration. Thank you sa inyo. So, asan na yung budget ni Baste? Thank you na rin. Yan na nga eh. Diba? Yan na nga tayo eh, mga DDS eh. Bakit daw unahing punain ang LGU, una naman daw lumapag sa Maynila? Sige nga. So kung tutuusin natin ngayon, so una dapat na sumita dito at makabisto dito ay ang immigration. Ngayon ang tanong, kung ang immigration ang unang sisita sa mga terorista or mga bandidong grupo or ISIS na makapasok sa Pilipinas, di dapat wala ng budget ang mga mayors dyan, wala na dapat silang mga intelligence at confidential fund. Kasi bakit? Sa immigration na lang dapat ilagay lahat yan. Kasi immigration lang din naman pala ang sisihin. So para saan yung 475 million na confidential at intelligence fund ng Davao kung sa immigration lang din pala tayo aasa? So anong purpose ni Baste? At ilan pang mga mayor, not only for Baste ha, at ilan pang mga mayors entire Philippines na meron silang confidential fund, kung sa immigration lang din naman pala isisi ang mga ganitong senaryo. Diba? So bakit kukuha pa kay mga putang ina ninyo ng confidential fund kung ang immigration at customs lang din naman pala ang sisihin ninyo kung bakit nakapasok ang mga terorista sa lugar kung saan sila nagstay? Sige nga! Bakit ang immigration at customs ang sisihin ninyo kung ang napakalaki naman ng mga confidential at intelligence fund na kinukuha ng mga mayors? Sige nga. Bakit ka kukuha ng 475 million kung sa customs at immigration lang din naman pala ang sisihin mo kung bakit nakalusot sa Davao? Di dapat yung pundo mo na 475 million, ibigay mo na lang yan sa immigration. Kasi immigration lang din naman pala ang sisihin nyo eh. Nga mga DDS, pakisagot. Anong purpose na kumuha kayo ng 400 million a year intelligence or confidential fund kung kapag may teroristang makapasok sa Davao, sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, kung sa immigration lang din naman pala sisihin, di dapat immigration bigyan ninyo ng 1 billion confidential fund yan para ang immigration lang din ang huhuli. Diba? Kasi ang sisihin daw, bago ninyo punain ang LGU Davao, punain nyo muna ang Manila kasi doon yan lumapag. So kung ang Manila ang punain, edi dapat hindi na kumuha ng confidential at intelligence fund si Baste. Kasi Manila lang din naman pala. Diba? Yan ngayon ang tanong, mga kababayan. Tanong ng netizen yan. According kay Juan Luna Vlog. Diba? So ngayon, ito na, mga kababayan. Diyos ko po, ito yung sunod. Ano yung sunod, Kent? Ito na, mga kababayan. Ito na ang sunod. Dito tayo kay Trillanes. Nako po. Ano yung kay Trillanes, Kent? Ito na. Mga kababayan, si Trillanes po, mga kababayan, ay nagbigay na po ng reaksyon patungkol dito kay Diskaya. Mga kababayan. Nawala ba ako? Parang na-stop yata tayo eh. Nawala ba ako, mga kababayan? Parang hindi naman. Nako, ito na nga. Nawala ata ako eh. Okay pa ba tayo sa live? Mga kababayan? Nawala ba ako? Paki-comment nga. Nako, ito na nga. Okay lang. Okay naman. Akala ko ba nawala? May nag-comment kasi nawala daw ako.